Sa mga oras na ito ay tinanong ni Soyul kung talaga bang sinabi niya kay Adele na makakaya niyang matuto ng magic sa loob lamang ng isang linggo. Kinumpirma naman ito ni Damduk. Tila sumakit naman ang ulo ni Soyul nang marinig ang sagot nito, kaya tinanong niya siya kung saan siya kumuha ng kumpiyansa para sabihin yon. Inamin naman ni Damduk na naging padalos-dalos nga siya sa kanyang mga sinabi, ngunit sinabi rin niya na nagawa niya lang iyon dahil wala na siyang choice. Dahil base sa ugali nito, kung hindi niya gagawin yon ay baka lalo lang siyang maliitin ni Adele. Matapos marinig ito, ay inisip ni Soyul na hindi rin naman mali ang ginawang approach ni Damduk, dahil maganda ring ideya na gamitin ito para matawag ang kanyang pansin, dahil ang tanging interest ni Adele sa ngayon ay ang tungkol sa magic. Sa kabila ng kapakinabangan ng ideyang ito, ay naisip pa rin ni Soyul na nagawa talagang sabihin ni Damduk na makakaya niyang matuto ng magic sa loob ng isang linggo lamang. Habang iniisip niya ito, ay biglang tinanong ni Damduk kung meron ba sa kanyang mga propesya na nagawa niyang makagamit ng magic sa loob ng isang linggo lamang. Nang marinig ni Soyul ito ay naisip niya na ang mga magic-related abilities ay hindi ibinibenta sa tindahan ng mga Diyos, at sa halip ay kinakailangan ng mahabang panahon upang magawang makagamit ang isa ng mana. At kahit siya mismo sa kanyang nakaraang buhay, ay inabot ng 3 buwan bago siya tuluyang nakagamit ng magic. Pero mayroon din namang iba pang mga paraan, gaya ng paggawa ng hidden na part-time jobs. Gaya ng magaganap sa lungsod na ito sa darating na 2 buwan, dahil pagkatapos nito ay darating ang forgotten magical god na si Kalos, at kapag sinira na nito ang Magic City, ang god of magic na si Vermouth, ay mangangailangan ng mga part-timer upang tulungan silang mapigilan ang pagkawasak na nagaganap dahil sa mga gate, at ang reward na makukuha dito ay ang magic ability. Sa sandaling ito ay sinabi ni Soyul kay Damduk na walang ibang paraan kundi ang makakuha ng magic ability. Excited namang tinanong ni Damduk kung paano niya makukuha ang kakayahang ito. Sa sandaling ito ay naisip ni Soyul na kung sasabihin niya ang lahat ng kanyang nalalaman ay maaaring maapektuhan at madistract pa siya sa kanyang patuloy na pag-unlad, kaya naisip niya na dahan-dahanin ang pagbibigay ng mga impormasyon na makatutulong sa kanya. Kaya sinabi niya kay Damduk na makalipas ang 2 buwan ay lilitaw ang isang gate, at mula rito ay lalabas ang forgotten god na si Kalos. At pag nangyari iyon ay maaari niyang gawin ang part-time job na ibibigay ng god of magic na si Vermouth. Kaya pinayuhan niya rin si Damduk na ang pinakamagandang solusyon sa kanyang problema ay sabihin kay Adele na maghintay ng 2 buwan upang matupad niya ang kanyang pangako na matuto ng magic. Nang marinig ito ay biglang napangiti si Damduk at tila nakaisip ng magandang ideya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Soyul na kailangan pa ba talaga nilang maghintay ng ganoon katagal kung pupwede naman nilang gawin ito kaagad. Tila hindi naman kumbinsido si Soyul, kaya tinanong niya si Damduk kung paano niya naisip ang ganoong konklusyon. Ngunit kumpiyansang sinabi ni Damduk na wag siyang mag-alala dahil napag-isipan niya na ang lahat ng kanilang dapat gawin. Ipinaliwanag ni Damduk na base sa kanyang sinabi ay maglalagay si Vermouth ng part-time job kung ang syudad ay malalagay sa panganib. Kaya sa pagsasaisip ng puntong ito, ay naisip niya na pwede silang magpanggap na mga halimaw na nagmula sa gate at atakihin ang syudad. At pag nangyari iyon ay maglalabas na si Vermouth ng part-time job offer para sa kanila. Matapos marinig ang paliwanag na ito, ay natulala si Soyul dahil hindi siya makapaniwala sa ideyang ito ni Damduk. Pagkatapos ay naisip niya na ang mundong ito ay komplikado at mapili dahil noong nakaraang buhay ni Damduk, sa ika-1869 na revival ay pareho ang nangyayari, ngunit ngayon ay tila may mangyayaring kakaiba sa kasalukuyang Damduk. Kaya napangiti siya at sinabi kay Damduk na sa tingin niya ang plano niyang ito ay magiging mahirap at kung hindi siya mag-iingat ay maaari niya pa itong ikamatay. Ngunit ngumiti lamang si Damduk sa babalang ito, pagkatapos ay itinuro niya si Soyul, at sinabing hindi naman iyon magiging problema, dahil ang gaganap bilang mga halimaw ay walang iba kundi si Soyul, at si White Cloud. Matapos marinig ang planong ito ni Damduk, ay hinawakan ni Soyul ang daliring nakaturo pa sa kanya, at biglang binali ito, wala namang nagawa si Damduk kundi ang mapahiyaw na lang sa sakit. Samantala kasalukuyang nasa paligid na ang grupo ni Damduk ng Vermouth's Temple. Agad na napansin ni Damduk ang malaking bilang mga wizard sa paligid, kaya bigla siyang pinagpawisan para sa kanyang plano. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay bigla itong tumawa, at sinabihan sina Soyul at Cloud na sila na ang bahalang gumagawa ng kaguluhan sa lugar, habang siya naman ay magtatago na lamang dito sa mga damuhan.
Habang si Soyol ay napapabuntong hininga sa planong ito, ay bigla namang nagalit si Cloud, at sinabi na binanggit niya na makikipaglaban siya sa mga Diyos, kaya tinatanong niya kung bakit niya siya dinala sa lugar na ito, dahil parang sinasabi na rin niya sa kanya na gusto na niya siyang mamatay. Agad naman siyang pinatatahimik ni Damduk, at sinabing kumalma siya, dahil wala naman siyang sinabi na kailangan niyang makipaglaban. Ang gagawin lamang niya ay umakto bilang pain para mapalabas ang God of Magic, ngunit nang mapansin niya na tila hindi nakikinig sa kanya si Cloud, ay biglang nagbago ang anyo nito, at naging tila isang marahas na nilalang, at sinabihan ito na nagiging matapang na ulit siya, kaya tinanong ulit niya siya kung gusto ba niyang sundin ang utos niya at mamatay, o mamatay na lamang sa kanyang mga kamay. Tila natauhan naman si Cloud nang makita ang nakakatakot na itsura nito, at sumaludo kay Damduk saka sinabing susundin kaagad niya ang kanyang utos. Nang makita ni Damduk na naging masunurin na ulit ito, ay sinabi niya na dapat ay ginawa niya na ito noong una pa lamang, dagdag pa sinabi din niya na mag-ingat sila na huwag mahuli ng kanilang mga kalaban. Sa sandaling ito ay lumapit na si Cloud, at agad na napansin ng mga wizard na nakabantay sa paligid, kaya agad nilang tinanong si Cloud sa kanyang pagkakakilanlan, at kung ano ang sadya niya sa lugar na ito. Hindi naman ito pinansin ni Cloud, at sa halip ay iniisip pa rin niya ang ginawa sa kanya ni Damduk, at sinabi pa nga niya na masyadong bossy ito, at sa halip na tratuhin bilang isang priest, ay parang ginagawa na siyang isang alipin nito. Habang nagpapatuloy siya sa paglapit sa mga nakabantay na wizard, ay binalaan siya ng mga ito, na kung hindi siya hihinto, ay atakinan na nila siya. Ngunit tila hindi ito naririnig ni Cloud, sa halip ay nakatuon pa rin ang kanyang isipan kina Soyol at Damduk, dahil iniisip niya na masyado siyang minamaliit ng dalawang ito. At dahil nga sa pagpapatuloy ng paglapit na ito ni Cloud, ay sinimulan na siyang atakihin ng wizard gamit ang kanyang Firestorm. Ngunit sa kabila ng ataking ito ay hindi natitinag si Cloud, bagkus ay sinabi niya kina Damduk at Soyol na panoorin siyang mabuti, at pagkatapos nga niyang sabihin yon bigla niyang hiniwa ang apoy ng walang kahirap-hirap, kasunod nito ay galit na sinabi niya, na siya ay si Great White Cloud na isang martial arts master, at sisiguraduhin niya na mapapaluhod niya ang dalawang iyon sa harap niya balang araw. Kasunod nito ay sinimulan niya ng atakihin ang grupo ng mga wizards, at inilalabas sa kanila ang lahat ng kanyang naipong sama ng loob. Samantala, sa sandaling ito ay lumabas ang mga notification kay Damduk, na sinasabi na ang kanyang priest ay nakatanggap ng bagong skill, na tinatawag na Fire Slasher. Dahil dito ay mas nauunawaan niya na ang fire reduction. Matapos makita ni Damduk ang aksyon niyang ito, ay napagtanto niya na marami na talagang naipong sama ng loob si Cloud sa kanila. Dahil na rin dito ay nakabuo pa nga siya ng bagong skill, kaya sa sandaling ito ay mas naniniwala na siya na isa talaga itong henyo. Habang pinagmamasdan niya ang ginagawa ni Cloud, ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para sa finishing touches, kaya sa sandali ding iyon ay ginamit na niya ang kanyang skill na howling, kung saan ay sinamon niya ang mga Sunwolf. Sa sandaling lumabas ang mga ito, ay agad na sumugod ang mga ito, patungo sa mga wizard, ngunit bago pa sila tuluyang makalayo ay sinabihan sila ni Damduk na makipaglaro lamang sila sa kanila, at huwag nila silang papatayin. Sa kabilang banda, ang mga wizard nang makita ang mga Sunwolf ay agad na nataranta, at sinabing ang mga halimaw ay nilulusob na ang templo. Kasunod nito ay agad silang nag-deploy ng isang barrier upang harangan ang mga Sunwolf na makapasok sa templo. Habang ginagawa nila ito, ay sinusubukan din nilang tumawag ng backup upang pigilan ang mga inakala nilang mga halimaw na nanggaling sa gate. Ngunit bago pa nila ito magawa, ay biglang sumulpot si Soyol at inatake ang mga wizard na ito. Samantala si Soyol, matapos mapabagsak ang mga wizard, ay sinabi na mas madali pala ito kaysa sa kanyang iniisip, dagdag pa sinabi rin ni Cloud, na nag-alala siya dahil inakala niya na may darating na malakas na Diyos gaya ng sinabi ni Damduk. Pagkatapos ay tinanong niya si Soyol kung tapos na ba kaagad ang kanilang trabaho. Habang nag-aantay sila ng sunod na mangyayari, ay tinanong ni Cloud kung bakit tila napakahina ng mga gwardya sa lugar na ito. Samantala si Damduk habang pinapanood ang lahat ng mga naganap, ay walang masabi sa bilis ng pagtrabaho ni na Cloud at Soyol, pagkatapos ay sinabi niya na kung ganito na ang kaguluhan na kanilang nagawa, ay dapat lumabas na ang Diyos na si Vermouth, kaya napatanong tuloy siya kung kailan kaya darating ang Diyos na ito. Ngunit habang sinasabi niya ito, ay isang tao ang papalapit na sa kanyang kinaroroonan, at makalipas nga lang ang ilang sandali ay bigla itong nagsalita, at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya sa lugar na ito.
Sa kabilang banda si Damduk nang marinig ito ay nagulat sa di inaasahang pangyayaring ito, kaya napatanong na lamang siya sa taong ito kung sino siya, ngunit sa kanyang loob-loob ay napapamura na siya sa kanyang kamalasan, dahil hindi niya inaasahan na sa kinaroroonan pa niya ito lalabas. Sa sandaling ito ay seryoso na ang ekspresyon ng Diyos na ito, na sinasabi na siya ang unang nagtanong sa kanya, kaya siya ang dapat na unang sumagot. Matapos marinig ito ay sinusubukang pakalmahin ni Damduk ang kanyang sarili, at iniisip na kung gusto nitong patayin siya, ay dapat ay patay na siya ngayon, kaya naisip niya na marahil ay hindi pa nito nadidiskubre ang kanilang plano. Kaya sa sandaling ito ay sinubukan niyang ipaliwanag ang nangyayari, sinabi niya na napansin niyang may mga taong umaatake sa templo, kaya tiningnan niya kung sino ang mga baliw na taong sinusubukang gawin ito. Dagdag pa sinabi din niya na dahil isa rin siyang Diyos na katulad niya, ang mga ganitong kaganapan ay nakakakuha din ng kanyang interest. Ngunit sa kabila ng lahat ng paliwanag na ito ni Damduk, ay biglang sinabi ni Vermouth na marahil ay ina-underestimate niya siya, dahil bagamat alam niya na inaatake ang kanyang templo sa katirikan ng araw, pagkatapos ay biglang hinawakan ito ang kanyang mukha, at tinanong kung sa tingin ba niya ay silang dalawa ay magkapareho ng level. Sa pagkakaramdam ng matinding panganib sa kanyang buhay, ay agad na itinanggi ito ni Damduk, na sinasabing hindi niya iniisip na magkapantay sila, dahil hindi naman iyon ang ibig niya sabihin. Habang sinusubukan pa niyang makaalis sa sitwasyon niyang ito, ay biglang umilaw ang mga mata Vermouth, na tila sinusuri kung nagsasabi ba siya ng totoo, at pagkaraan nga lang ng ilang sandali, ay pinagpagan na nito ang kanyang balikat, at sinabi na nalagyan ng dumi ang kanyang mga damit, at pinatatayo na siya. Habang nanginginig pa sa matinding takot na kanyang naramdaman, ay sumang-ayon siya sa payong ito ni Vermouth. Pagkatapos ay humingi ito ng pasensya sa kanyang paraan ng pagtatanong sa kanya, at sa kanyang kawalan ng respeto. Kasunod nito ay sinabi niya na ginawa niya iyon, upang subukan kung nagsasabi ba siya ng totoo, at sa kanyang pagsusuri ay hindi siya nakaramdam ng kahit anong galit mula sa kanya. Dagdag pa sinabi din niya na ang dahilan nito marahil, ay dahil wala siyang kahit anong koneksyon sa kanya. Naisip naman ni Damduk na hindi niya magagawang atakehin ang kanyang templo sa kalagitnaan ng araw. Samantala habang nasa gitna sila ng kanilang pag-uusap ay napansin na ni Soyul ang presensya ni Vermouth. Kasabay nito ay napansin din naman sila Vermouth at tinanong si Damduk kung sila ba ang mga malalakas na halimaw na nanggaling sa gate. Ngunit bago pa man ito makagawa ng hakbang laban sa kanila, ay hinawakan na ni Suyon ang kwelyo ni Cloud at sinabing maghanda na siya dahil aalis na sila. Tila naguguluhan naman si Cloud sa biglaang paalala na ito, ngunit bago pa siya tuluyang makapag-react, ay nagsimula ng tumalon si Soyul papalayo sa lugar na ito habang hila-hila si Cloud. Samantala na iwang pinagmamasdan ni Damduk at ni Vermouth ang direksyon na pinuntahan ni Soyul. Habang ginagawa nila ito ay sinabi ni Vermouth na magiging mahirap para sa kanila na sundan pa ang mga ito base sa kanilang bilis. Samantala si Damduk ay pinagmamasdan ang reaksyong ito ni Vermouth at napansin na tila wala na talaga itong balak na habulin pa sina Soyul at Cloud. Ngunit hindi pa rin siya nagpapakampante, at inihahanda na ang kanyang status window, at sa oras na habulin sila nito, ay pipindutin niya kaagad ito upang malipat sina Soyul at Cloud, patungo sa sarili nilang dimensyon. Habang naghahanda siya sa mga di inaasahang pangyayaring ito, ay naisip niya na kaya lamang pumayag si Soyul sa planong ito, ay dahil sa ilang rason. Ang isa sa mga ito ay dahil sa personalidad ni Vermouth, kung saan hindi niya naging hilig ang pakikipaglaban, at sa halip ay interesado lamang siya sa pag-aaral ng magic at mga spirits. Makalipas ang ilang sandali, ay tinanong ni Vermouth kung saan siya nagmula, sinabi naman ni Damduk na siya ay nagmula sa Korea. Napaisip tuloy si Vermouth, at sinabing hindi pa niya naririnig ang dimensyong ito. Sinabi din niya na mayroon ding iba pang Diyos ang nagpunta rito, at sinabi na nanggaling naman siya sa Amerika, kaya tinatanong niya si Damduk kung parehong dimensyon lang ba yon. Nagulat naman si Damduk sa pahayag na ito, at naisip na mayroon pang ibang tao, bukod sa kanila ni Soyul, ang nakakuha din ng system window. Habang iniisip pa niya kung sino ang taong ito, ay sinabi ni Vermouth sa kanya, na bilang isang Diyos mula sa ibang mundo, ay mayroon siyang gustong hinging pabor sa kanya. To be continued sa Part 18. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood.